Hello. Nanaginip ako. Yung dream ko, nagligtas daw ako ng dolphin. Tapos sa dream ko, stranded daw yung dolphin dun sa tabing dagat. Tapos, dun sa may hasang ng dolphin. Weird nga kasi meron siyang hasang. Di ba pang isda lang yun? Ganun. May mga objects na parang nakatusok, gano'n, nakasaksak sa kanya. Kanya, hindi ko maalala yung iba na parang merong siguro piraso ng parang plastic na matigas na makapal. Siguro kasing kapal ng PVC pipe, gano'n, pero flat lang nakatusok doon, gano'n. So, parang medyo pa-cross pa nga yung shape. Tapos meron ding nakasaksak sa kanya na alam mo yung yung dishwashing soap na na parang paste, gano'n, na nakalagay siya sa tub. Ganyan. Parang siyang natunaw na bareta. Ganun. Na color yellow yung sabon sa loob, ganyan. Yung takip nun, di ba, parang color green. Ayan, sabihin niya sinakasaksak sa kanya. Tapos, nakasaksak din sa kanya ng parang, alam mo yung ulo ng electric fan. Parang ganyan. Parang maliit lang naman. Ganun. Tapos, yung electric fan, parang mukha siyang desk fan. Tapos, yung frame niya, plastic lang, hindi siya yung electric fan na hindi bakal, plastic lang na white yung frame ng electric fan. Tapos, maliit lang Tapos yung LC niya, plastic lang din na color purple. Teka, hanap ako ng kamukha sa internet. Ayan, parang ganyan yung itsura niya. Color white. Pero yung LC purple na transparent yata, or hindi ko pala sure. Tapos, so bala yung side view niyan, diba, flat. Hindi siya yung parang basta hindi siya yung pa-oblong sa side view. Basta ganun. So, yun, nakasaksak daw yun sa hasang ng dolphin. Ayan. Ayan, tapos ano pa bang kasunod? Teka, hindi ko maalala. I think, ayun, nalala ko na yung dolphin, nagwawala siya, sobrang sakit. Ganun. Stranded na siya sa tabing dagat. Tapos, nag-aalala ko kasi malulunod yung dolphin pag walang hangin ganun. Tapos, nag-worry ako doon sa rin ko kasi malulunod siya, diba, pag wala siyang hangin. Pero tama, kaya mag-sustain ng dolphin for long time na walang hangin, hindi ko alam. Tapos kumakawag-kawag siya habang nandun siya sa may surface, tabing dagat. Tapos sakto sa tabing dagat, parang I don't know, meron yata doon parang abandoned na maliit na barko, maliit na yate, parang ganun. Tapos may isang area niya na sa banda gilid na likod ng yate. By the way, dun siya nakaharap sa nakatalikod yung yate sa may shore. Tapos yung likod niya parang medyo open, ganun. Tapos merong area na flood ng tubig. Hindi yung floor yung na-flood ng tubig, hindi yung sahig. Pero sa right area niya, sa right side, merong medyo elevated area doon na parang patub. Tapos medyo napuno yun ng tubig. Tapos, nung kakakawag-kawag, tatatalon-talon ng dolphin, napunta siya doon. Tapos sakto nakalubog siya sa tubig, parang meron siyang mini aquarium doon. Tapos
So, yan, kita ko yung dolphin. Pero wala ako dun sa area eh. Para kung ghost presence lang, ganun. Wala talaga ako dun sa area na yan. Nandun ako somewhere else. Tapos, gusto ko nga iligtas yung dolphin. Kailangan ko magpunta sa area na yan. Tapos, di ko alam. Dun sa dream ko, parang, hindi continuous na nasa isang world yung kinalalagyan ko dun sa area ng dolphin. Ganun. Tapos, dun sa dream ko, parang meron pang specific trick para makapunta ka dun sa world ng dolphin. Ganyan. Tapos, teka lang. Isipin ko pa, mahirap describe. Parang maglalakad ka ng hindi ko nga gulo eh. Parang feeling ko yung world na kinalalagyan ko, maliit lang siya na maliit lang yung earth or yung world na yun. Kasi parang feeling ko kaya mo lakarin yung buong sphere in a short amount of time. Don't know. Basta anyway, para makapunta ka dun sa dolphin, kailangan mo maglakad sa parang maglalakad ka, galing ka sa floor, tapos maglalakad ka sa pader. Hindi ko alam eh, defies gravity, ganun. Tapos, after pader, maglalakad ka sa pader, diretso. So, paakyat yan, diba? So, aabot ka naman sa ceiling, ganun. Kailangan mo yun gawin. Pero, merong certain direction na kailangan mong lakaran. Tapos, BTW, yung lakad mo hindi pa harap, kailangan palikod. Ganun. Tapos, sa palikod yung lakad mo. Lakad ka palikod hanggang sa punta yung pader sa likod mo. Tapos, yung paa mo, iaapak mo sa pader. Tapos, lakad-lakad ka ulit hanggang sa mapunta naman yung ceiling sa likod mo. Tapos, lakad-lakad ka ulit hanggang sa nakapatiwarik ka na. Diba? Parang ganun. Tapos, may certain trick. Parang kailangan tama yung direction kung saan ka nakaharap. Tapos, pero parang medyo trick doon kasi ang tamang kinoconsider na direction pag paharap ay yung pag nasa nasa ceiling ka, hindi yung pag nasa floor ka. Kasi diba pag nasa floor ka, kunyari nakaharap ka sa north, tapos umatras-atras ka, umakyat ka sa wall, atras-atras ulit, tapos nakarating ka na sa ceiling, diba? Pag nasa ceiling ka na, yung katawan mo na nakaharap ka na sa south. Ayan, parang ganun. So, okay lang may consider kung saan yung katawan mo na nakaharap sa south. Ay, kung saan yung katawan mo pag nakaharap siya sa ceiling. Pag nasa ceiling ka na, kung saan nakaharap yung katawan mo. So, kailangan mo pumili. 2 sides lang, north or south yung pipiliin mo. Tapos, ang naalala ko, kailangan tama yung piliin mo. Kundi sa ibang place ka mapupunta. Yun. Pero dun sa dream ko, parang dun ka rin naman sa world nung yung dolphin mapupunta. Pero yun nga lang, parang nasa slightly malayong part. Medyo maglalakad ka pa ng malayo. Tama ba? Na parang may obstacle course pa. Ganun. Tapos yung namali nga ako eh. So, or I think sumundo ako ng someone na namali ng punta. Tapos yung obstacle course para makarating dun sa area ng dolphin, para siyang medyo para siyang puzzle na Rubik's Cube. Basta 3D siya. Yung iniikot-ikot mga bakal. Ay, mga plywood. Gawa pa nga sa plywood eh. Ganun. So, iniikot-ikot siya. Medyo hirap describe. Parang siya. Nasa sahig siya. Basta yung structure built in sa sahig. Tapos malaki siya. Kasi malaki ng isang coffee table. Ganun. Tapos hindi mo siya naangat eh. Tapos hindi rin siya cube. BTW. Medyo
irregular yung shape. Hindi ko ma-describe, ang hirap. Kasi parang yung mga plywood, Chinese, I think, nakapatayo yata yung plywood. Tapos naiikot-ikot sila. Tapos yung pivot point nila, hindi ko alam kung nasan yun. Basta naka-float yung pivot point. Tapos naiikot-ikot yung mga plywood. Tapos parang kailangan yata maka-form ka ng malinis na letter X para makapass na ganun. So may sinundo ako doon, ganyan. Mabilis lang namin nagawa yung puzzle pampatagal lang talaga siya. Tsaka I think kabisado ko rin yata dun sa dream ko kung paano gagawin yung puzzle. So kaya nakadaan naman na ng diretso. Tapos yung kasunod na part ng dream ko, medyo magulo pa. Pag-iisipan ko muna kung paano. Siya, may sobrang labo-labo ng dream ko. Ganun. Sobrang gulo na talaga. Pero anyway, diba, re-rescue nga namin yung dolphin. Tapos may mga tao din Hindi ko alam kung sino. Tapos hindi ko alam kung nakikiusyo lang sila or tumutulong sila sa akin or taga dun talaga kasi sila sa area na yun or they have business there kaya sila nandun. Pero yung mga tao na yun, like mga taong kakilala ko, ganyan. Like yung iba, family members ata. Yung iba, mga batchmates sa ME. Ayan, so magulo. Anyway, magulo yung dream ko. Konti lang yung nangyari sa dream ko, pero ang tagal ng kwento ko ngayon kasi marami akong naalalang details. Ayan, tapos sa dream ko, parang hirap sort of mission impossible na yung pagliligtas dun sa dolphin. Pero dun sa dream ko, parang di naman ako yung nagliligtas talaga. Parang punong abala lang ako. Like, naalala ko, I'm making calls na tumatawag ako sa mga taong, basta sa mga connections ko, na basically halos wala naman. Pero like, gahanap ako ng kunyari doktor, ganyan. Tapos gahanap ako ng kung paano ba pwede i-transport yung dolphin. Ngayon nga, parang ilalagay ba siya sa tub, tapos i-transport, or ilalagay lang siya sa parang parang net. Ko lang kung parang net pero parang may dalawang sticks, tapos sa gitna ng dalawang sticks may tela, parang ganon. Ilalagay lang ba siya sa ganon na BTW, sobrang nakasag yung tela na tipong parang nakatiklop. Basta parang yung dalawang sticks, di ba, dun sa pang-carry ng may sakit, parang yung dalawang sticks, hawak siya ng dalawang taong nagbubuhat. Tapos, left side yung isang stick, right side yung isang stick, hawak-hawak. Tapos yung tela na sa gitna, nakahiga din yung may sakit, diba? Parang ganun normally. Tapos since medyo mabigat yung may sakit, diba, nakasag yun. Yung nasa dream ko dun sa dolphin, parang nakatiklop yung yung tela. So yung dalawang stick, magkadikit sila. Tapos nasa taas yun. So parang since nakatiklop yung tali, parang nag-form siya ng medyo tube, ganun. Tapos yung dolphin nandun sa gitna. Ayan, basta parang ganun yung dream ko. Tapos, ayan, so basta yung mga taong pinagtatawagan ko, dumating sila sa area, tapos sila yung sort of nagligtas dun sa dolphin. Ganun. Tapos, paano ba? Gulo-gulo na dream ko. I think dun sa dream ko, merong 2 major things na kailangan ma-accomplish. Okay? So, I think the first one, kailangan ma-transport yung dolphin. Ang labo nga hindi ko maalala. Pero parang yung pag-transport sa dolphin, parang via chopper pa, ganon.
Hindi ko nga alam paano ko nahanap yung chopper. Tapos may mga permit pa yan. Parang inasikaso ko via call. Ganun. Tapos, tinransport yung dolphin somewhere. Sobrang layo parang tipong Boracay. Ganun. Tapos yun, I don't know bakit sa Boracay siya dinala basta sa ganung malayong lugar. Tapos twice ko inasikaso yun kasi hindi ko alam bakit ko twice inasikaso. I don't know kung may isa pa bang dolphin na injured or dahil dun sa pangalawa ako yung kailangang magpunta ng Boracay. And somehow it feels like there was a second dolphin na injured. It feels like that, pero wala akong memory. Like wala akong visual image sa utak ko na may isa pang dolphin na injured. So feeling ko baka dahil sa ako lang yung kailangang magpunta sa Boracay, ganun, para sundan yung dolphin. Tapos, so yung pangalawang set nga ng pag-aabala ko, Janice, tawag. Ayun nga, parang somehow, medyo feeling ko, medyo strong yung feelings ko na parang pag-aasikaso yun sa isa pang dolphin na injured. Pero yun nga, since wala akong visual image sa utak ko na may isa pang dolphin, medyo, confused ako kung para ba yan sa akin. Tapos, anyway, dun sa isa sa mga calls ko, parang tinawagan ko si Miguel Torres, batchmate ko yun sa ME. Tahimik lang siya na guy, payat, tapos mahilig siya sa anime, tapos nakasalamin siya, ganun. Ayan, tapos tinawagan ko siya. Tapos parang sinabi ko, kailangan magpuntang Boracay. Ayun, so sinabi ko sa kanya, kailangan ko magpunta ng Boracay? Or sinabi ko ba na kailangan ka ng chopper para sa magpuntang Boracay? BTW, sabi ko lang na Boracay ngayon na, pero sa dream ko, hindi talaga Boracay maalala, pero parang bakasyon ng place din, somewhere far, ganun, or baka Boracay nga talaga, sobrang hindi talaga ako sure. Tapos anyway, so parang sa first statement ko na yan, parang mali yung pagkakaintindi niya sa akin. Parang pagkakaintindi niya gusto kong magpunta sa Boracay para leisure, ganun. Hindi yun. Tapos, ano ba nangyari? Na-misunderstand niya. So, parang, I don't know kung, baka binaba niya yung call, or, I don't know. Basta parang, may tinawagan pala siya na, parang someone else, batchmate din namin, na, hindi ko sure kung hindi ko lang ma-recall kung sino sa batchmate namin. Pero feeling ko, non-existent person talaga. Pero like, dun sa dream ko, batchmate namin yun. Ganun. Tapos, sobrang yaman pala nun. Tapos, meron yatang gusto sa akin. Kaya parang, nung in-inform siya ni Miguel Torres, parang Gino G agad siya. Like, tara, puntang Boracay. Parang ganyan. I have my chopper. Ganun. Tapos I think nakarating kami sa Boracay, pero parang wala na masyadong feeling ko hindi nangyari sa dream ko, like fast forward na lang, basta na-cure na yung dolphin, tapos na yun. Tapos so parang medyo Mission Impossible ngayon, di ba? Parang yung totoo, hindi naman talaga ako dapat nasa Boracay ngayon. Tapos dapat babalik na kami. Tapos nandun si Jolie Tapos parang napag-usapan namin na, Alin, sa gantong araw na lang tayo punta ng balik ng QC. Parang bakasyon muna tayo dito, ganyan.
Tapos, hindi yun. Parang, oo, sige, tara. Actually, ganyan. Tapos, labo. Merong area doon sa Boracay na yung tubig hindi siya pantay. Gulo, no? Parang, para siyang falls, ganyan. Na medyo, parang may tubig parang point of view ko nasa baba ko, so tubig to. Parang, I don't know kung stream, sapa ba siya, or part ng beach. Feeling ko hindi part ng beach, fresh water or swimming pool ba yun, hindi ko alam. Pero parang, basta medyo clear yung water na nagpo-flow. Tapos, may mga halaman, may bato-bato. So, feeling ko, mukha siyang stream, ganun. Pero walang, parang wala akong sa dream ko, parang white lang yung background. So, parang wala akong nakikitang tabing ilog, ganyan, labo. Tapos, yung point of view ko, parang siguro mga, kahit ng, siguro doble ko, yung susunod na level, nung sapa, ganun. Tapos yung step niya parang medyo pa-slant, na hindi masyado smooth na slant. Parang medyo may steps, ganun. Tapos may mga bato-bato din doon. Tapos ang labo nga kasi, hindi mo kita yung bato. Parang, siguro yung distansya ng tubig dun sa mga bato. Parang, may half a feet yung taas ng bato. Taas ng water. So, parang labo. Hindi siya parang falls, pero parang siyang elevated, nag-elevate na stream. Ganun, ang labo. Di ba pag falls, parang di naman dapat ganun. Basta ganyan. It's part na paslanta. So, yan, labo. Daw makapunta dun sa taas, parang tatalon lang kami pataas. Pero yung, parang may power set na kami. Kasi yung talon mo, parang, alam mo yun, parang iipunin mo yung energy mo sa paa mo, tapos tatalon ka. Tapos ang labo kasi parang, syempre, yung talon mo, hindi naman diretso dun sa higher level. Parang, siguro meron pang mga two steps na, 2 times na maglaland ka dun sa, dun sa part na pasland. So, overall, parang 3 yung talon. 1, dun sa somewhere dun sa pasland. 2, somewhere ulit dun sa pasland. Tapos 3, dun na sa higher level. Tapos weird lang kasi parang yung paa namin, parang dun lang siya nakakaapak sa bato. Dun sa sa tubig na part. Hindi kami umaabot dun sa bato na part. Labo, no? Ba't naka-float? Parang nakukusyon na kami ng water. Masakit siya sa paa kasi parang pag tungtong mo sa water, mararamdaman mo yung impact ng bato sa ilalim. Ganun, labo. So, wala na. Yan na yung dream ko. Tapos na.